Pinasasampahan ng plunder at iba pang kaso ng ICI at DPWH sa Ombudsman ang 8 tinawag nilang contractors o mga kongresistang konektado umano sa mga flood control contractor. Sabi naman ng Ombudsman, may hanggang 15 pang kongresista ang iniimbestigahan. Nakatutok si Joseph Morong. 21 kahon ang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman. Laman nito ang mga kontrata para sa mga proyektong nakuha sa gobyerno ng mga kontraktor na konektado umano sa mga kongresista. Hinihingi ng ICI na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 8 kongresista na tinawag na kontraktor. Sina dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Rekomendasyon ng ICI at DPWH sa Ombudsman na kasuhan sila ng plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Lampas 80 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa 8 kongresista. We look at the records, we look at the contracts. Be assured we are fair and we will never manufacture any evidence or have come to a wrong conclusion. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Ko at ng iba pang kongresista. May hamon naman ng ICI at DPWH kay Ko. I think we should come here to the Philippines. Lahat tayo pwede mag-Facebook Live. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook Live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Uuwi ba siya o hindi? Yun ang test dyan. Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap-harap. 8 incumbent at 2 dating kongresista na ang nare-rekomendang kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan na mas mabuti raw kung magkukusa ng umamin at makipag-usap sa Ombudsman. That's what we're waiting for, at least while we're actively pursuing cases. Unahan na nila kami kasi pag kami nauna, iba na usapan yan. Hinihingi naman ng Makabayan Block sa ICI na imbestigahan ang alegasyon ni Ko na may kinalaman ang Pangulo sa budget insertions. Confirm the substance of what Zaldico is saying, namely na nag-utos ang presidente ng 100 billion in insertions at nagbigay sila ng kickback, no, sa Malacanang. Titigil ba ang investigasyon ngayong at magko-cover up na ngayong nasa sangkot na ang Pangulo? No comment for that now. I have to also consult the other members of the commission before I give a unilateral discussion. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang Malacanang. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na kahit sino naman daw ay pwede mag-online at gumawa ng kung ano-anong aligasyon. Hinamon pa niya si Ko na umuwi sa bansa at harapin ang mga kaso niya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.